the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Sa Tagalog. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa bayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Lalagay ko ang aming kautusan sa kanilang kalooban at aking susulatin yun sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging bayan, aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakilan. Teaching number 1. The Old Covenant is God's law written on tablets. Sa panahon ni Moises, pinigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa pamamagitan ng mga tablets na bato. O ito yung katulad ng 10 utos, isang panlabas na batas na kailangan sundin ng tao. Ngunit ang tao ay palaging bigo sa pagsunod dito dahil sa kahinaan ng laman ng puso. Teaching number 2. The New Covenant is written on the human hearts. Sa verse, sinabi ng Diyos na sa ilalim ng bagong tipan, ang kanyang kautusan ay lalagay niya sa isip at puso ng mga tao. Ibig sabihin, hindi na ito panlabas lamang, hindi magiging bahagi ng panloob na pagkatao ng isang mananampalataya. Teaching number 3. The Holy Spirit enables believers to obey God. Ang bagong tipan ay posible lamang sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng bagong puso, bagong pagnanais at sa pangyarihang sumunod sa Diyos dahil hindi sa takot o obligasyon kundi dahil sa pagkakalakad ng relasyon. Application number 1. Look to Jesus, His grace and finished work. Hindi natin pinagligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng sariling gawa. Kaya ang pagtitiwala kay Jesus sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli ang tanging daan upang maranasan ang bagong tipan. Application number 2. Listen to the Holy Spirit for daily obedience. Ang Banal na Espiritu hindi lang nagbibigay ng kaligtasan, kundi gumagabay sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig sa kanyang tinig, tayo ay natuturuan kung paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Application number 3. Live a holy life empowered by the Holy Spirit. Ang tunay na banal na pamumuhay ay hindi base sa sarili lakas kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa bawat desisyon, kilos at pananalita, maaari tayo mamuhay na may kabanalan dahil sa pagbabago sa ating